Una sa crime prevention, dapat yung ating police dito sa Eastern Police District ay nakikita at nararamdaman ng ating community at para naman yung feel of security pagka sila'y umaalis sa kanilang bahay patungo sa kanilang trabaho ay yung feel na ligtas sila. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Patungo po tayo ngayon sa headquarters ng Eastern Police District sa Pasig City upang kapanayamin si EPD-OIC Police Colonel Villamor Q. Tulyao. Mapagpalang araw po, Police Colonel Villamor Tulyao, sir, ang Eastern Police District OIC Director, sir. Sir, kamusta po, sir, ang peace and order dito, sir, sa Eastern Metro Manila, sir, under your leadership? Yes, mula nung ako'y nag-assume nung October 19 hanggang ngayon. So much thankful dito sa area ng Eastern Police District at very peaceful naman. Ano po ba, sir, ang unang marching order mo, sir, sa Topa? Una sa crime prevention, dapat yung ating police dito sa Eastern Police District ay nakikita at nararamdaman ng ating community at para naman yung feel of security pagka sila'y umaalis sa kanilang bahay patungo sa kanilang trabaho ay yung feel na ligtas sila. Sir, tungkol po dun sa I heard, sir, meron po kayong pinalakas na programa. Ano po, sir, sa community engagement po ng mga police dito, sir, sa Eastern, sir? Ano po ba yun, sir? Kahit saka yung, sir, ng hospitality, sir? Crime reporting. Yes. At nun ay pwede natin i-report yung lahat po ng mga krimen na inyong natasaksihan dun sa inyong lugar. Kung pwede picturean, may picturean ninyo, at may report at na-action po ang police agad-agad. Sir, under your leadership, sir, ang Eastern Police District, sir, talagang visible ngayon, sir, sa Alsada. Ayon din, sir, sa programa ng pamunuan ng NCRPO, sir, na talagang dapat ang police nagpapatrolya at nagpupunta sa mga barangay, sir. Ano po ba, sir, ang hakbang mo, sir, para masiguro, sir, ang mga aktibong police natin, sir, dito sa eastern side, sir? Tulad na lang nung sinabi ko sa aking pagsasalita ng aking opo na ang pulis ay dapat nakikita sa kalsada at bukod dyan, targeted police visibility dito sa Eastern Police District kung saan yung pinaka-strategic area ng San Juan, Pasig at Marikina ay nilagyan natin ng combined force ng police at bumbero at yung emergency response natin, yung ambulansya. Nakalagay po yan sa mga strategic location dito sa Eastern Police District na kung saan kung may magre-report ng anumang emergency, police response man yan, nandun yung ating police. Kung medical emergency yan, ay nandiyan yung ating ambulansya at mga crew. Yes, sir. At yung kung meron namang fire incident, ay nandiyan yung bumbero na agarang re-responde sa 24 oras para mapapagsilbihan natin yung ating nagsasakupan dito sa Eastern Police District. Ang lalaki ng accomplishment mo, sir. May criminal picture na nalansag, may malaking droga, sir, na nasa bat, sir. Kaya mahinga po, sir, ng detalye, sir. Yes, yung criminal group na yan ay yung pinaka-leader, yung si Fahad Yes. Group, si Abdul Fahad, ay matagal nang tinatarget ng NCRPO. Katunayan ay nakakoplan na nga ating mga police Pasig at na-tempuhan itong si Fahad sa may pinagkuhan area.
alam naman natin kung yan ang area of operation ng grupo na ito ay dito sa Pasig area. At hindi lang sa Pasig area, kung hindi meron pang Marawi cases itong si Pahal. Ano namang mga accomplishments ng EPD in terms of mga drug haul ng Eastern Police District, marami yung nagkataon na marami yung ating huli dito sa area ng Marikina at Pasig at yung Mandaluyong na kung saan nakakuha tayo ng halos umigit nyo lang 5 kilong push na talaga sa dilata. Sir, sabi nila sir, record breaking sir sa Eastern Police District ang makasabat ng may 10 million illegal drugs sir sa Eastern Metro sir. Ano po ba sir ang pamamaraan mo? Bakit tila parang agresibo sir? O talagang dedicated ngayon ng kampanya kontra illegal na droga sir dito sir sa nasasakupan niyo po? Sabi natin nagsipat yung ating mga operatiba dito sa Eastern Police District. Isa lang naman yung aking gustong ipahiwatig dun sa ating mga operatiba. Kung hindi magkaisa sila para talagang ma-identify natin kung sino-sino yung mga naglalaro ng droga dito sa Eastern Police District. Isang ehemplo nga yung sinabi ko dun sa pag-pull natin dun sa marijuana push. Ang report ay galing sa Marikina. Yes. Lahat ng kanilang huli dun ng push ay sinasabi ang source ay sa may Mandaluyong. Yes, sir. So, bilang hindi naman pwedeng pumasok yung Marikina basta-basta sa Mandaluyong. Kaya ang ginawa ko, isa ko yung pwersa nila. Sinama ko yung aking District Drug Enforcement Unit at silang lahat ay kumilos para ma-identify yung source dito sa Mandaluyong at makapagtanda ng bypass operation. At dun nga nangyari na huli natin yung mga boyfriend doon sa Mandaluyong. Bukod nga dun sa crime prevention effort, gusto rin natin palakasin dito yung crime solution effort ng Eastern Police District. Kaya nga natin pinagsisikapang turuan ng ating mga investigador at yung ating intelligence unit para talagang makalap yung lahat ng impormasyon tungkol sa mga criminal activities dito sa Eastern Police District at nang sa ganun agaran natin na matutunan yung mga may mga nagtatangkapang gumawa dito ng masama. Diyan, akin din guidance dun sa aking mga chief of police dito sa Eastern Police District, yung in-case nila yung hindi lamang yung community. Maliban sa intensified quality police operations na alinsunod sa direktiba ni Police Brigadier General Anthony A. Aberin, ang Regional Director ng NCRPO, ay pinalakas rin ng EPD ang kanilang pakikipag-ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng Police Community Relations at sa mga barangay officials. Kung hindi yung mga barangay officials, sapagkat yung ating barangay officials ay sila yung smallest form of government nga dun sa ating mga nasasakupan eh. Sila yung nakakaalam dun sa ating community. Sila dapat yung unang makakaalam ng mga problema ng ating mamamayan. Yung pag-address natin ng problema ng mamamayan ay magsisimula rin sa atin. Tama na sir. Tama sir. Sir, regarding dyan sir, baka kung meron ka sir, pakiusap o panawagan sir sa mga masigasig nating barangay officials and other stakeholders sir. Oo, pakiusap lang sa ating barangay officials, lalo na yung ating mga barangay chairman, yung ating barangay kagawad, yung ating mga tanod, at yung iba pang membro ng barangay officials, pati yung mga barangay dupon, ay dito dapat tayo magsimula.
bantayan natin yung ating komunidad, ating nasasakupan, at ang pulis po ay katulong ninyo sa lahat po ng inyong pagsigasig na tulungan ang ating mamamayan na nasasakupan ninyo para maiwasan natin ang paglaganap ng krimen at nang matulungan din natin yung ating mamamayan para maiangat yung kanilang buhay. Ang hakbang ng EPD ay nagresulta sa matagumpay ng mga operasyon sa Eastern Metro Manila. Sa patuloy na dedikasyon sa pagsugpo sa kriminalidad ay napapanatiling peaceful ang area ng tinaguriang Exemplar Peaceful District o EPD, Eastern Police District. Ito ay bunsod rin ng maayos na pagtimon at disiplina na ipinatutupad sa hanay ng Eastern Police District. Yes, makakaasa po ang ating mga kababayan dito sa Pamamarisan area na ang ating buong pwersa ng police dito sa Eastern Police District ay katuwang ninyo sa pag-udlat at maiayos natin ang buhay ng bawat isa para may angat ang tunay na buhay ng Pilipino. Sir, lastly sir, full name and designation please sir, for the record sir. Full name sir, full name sir. Ako po si Police Colonel Villamor Q. Tuliao, ang inyong pong OIC, Eastern Police District. Sir, last na lang sir. Sir, may nakausap ako mga police dito sir sa Eastern. Ang sabi nila sir, ang isang Police Colonel Villamor Tuliao daw sir stricto. Pero may malasakit sir sa mga police. Any comment sir? Totoo naman yan. Mas stricto ako sa trabaho. Subalit kung sila naman ay gumagawa ng tama, kakampi nila ako. Thank you very much sir. Salamat po.